Bumalik na ang totoong Jimmy Bucket, nag-post sa social media, ang daming hindi magandang nangyari sa laban ng Bucks at Rockets. At Warriors nilinaw kung bakit 2 beses silang tinalo ng Clippers sa season. Ngunit na-expose ulit kung gaano sila kadelikado sa opensa. Nitong Martes ng araw, hinarap ng Miami Heat ang Philadelphia 76ers sa Florida at nagtagumpay sa score na 106-89 na nag-angat sa kanilang record sa 6-7 matapos ang unang 13 laro ng season. Si Jimmy Butler na bumalik matapos ang 4 na larong pahinga ang nanguna para sa Heat na may 30 puntos, 10 rebounds, 5 assists at 1 steal sa loob ng 34 na minutong laro. Nag-shoot siya ng 8 of 12 from the field and 1 of 1 from the 3-point range. Sa ngayon, si Butler ay may average na 17.7 points, 5.3 rebounds, 4.9 assists at 1.4 steals per game, shooting 50% from the field and 21.4% from the 3-point range in 9 games. Siya ay nasa kanyang ika-6 na season bilang bahagi ng Miami Heat. Ayon sa Miami Heat, ang pagbabalik ni Jimmy at isang malakas na ikatlong quarter na pinangunahan ni Tyler ang nagbigay ng panalo sa team mula sa pagkakaiwan. Sa tagumpay na ito, ang Heat ay umangat sa ika-6 na pwesto sa Eastern Conference. Sila ay may 2-3 record sa 5 home games na nilaro nila sa Miami ngayong season. Matapos talunin ang 76ers, susunod na haharapin ng Heat ang Dallas Mavericks sa pamumuno ni Luka Doncic sa darating na Lunes. Pagkatapos ng malaking laro, nag-post si Butler sa Instagram na may caption na "Back at it". Sa loob ng wala pang 2 oras, nakatanggap ang post ng mahigit 18,000 likes. Anong masasabi nyo ngayon sa Heat, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, naipanalo ng Milwaukee Bucks ang laban dahil sa ilang pabor na plays at isang malinaw na maling tawag sa huling bahagi ng laro nitong Martes. Sa huli, ang layup ni Damian Lillard na may 3.9 seconds na lang ang natitira ang nagbigay sa kanila ng tagumpay na 101-100 laban sa Houston Rockets. Bago natin talakayin ang mga breaks sa huling ilang minuto, narito ang panalo ni Lillard. Maganda ang ginawa ni Lillard kahit nasa possession bago ito. Kumuha siya ng napakasamang shot. Isang halos mahulog sa labas ng bounds na contested step back 3, 6 na segundo pa lang sa shot clock, habang ang Bucks ay down ng isa at nasa posisyon para mag-set up ng 2-for-1 scenario. Gayunpaman, siya ang nagbigay ng panalo para sa kanyang team. Dapat bigyan siya ng kredito. Pero kung highlights lang ang pagbabasehan, malinaw na hindi dapat nanalo ang Bucks sa larong iyon. Walang palatandaan na ito ay isang maayos na koponan, lalo na ang isang contender. Walang koponang umaasa ng ganito kabigat sa 36 na taong si Brook Lopez ang maituturing na nasa magandang kondisyon. Isipin ito, kinailangan ng Bucks si Lopez na magtala ng 27 puntos, 10 rebounds, 5 3-pointers, 4 na blocks at 3 steals, isang linya na wala pang nakagawa sa kasaysayan ng NBA sa edad na 36 o pataas, para lang maka-score ng panalo laban sa Rockets na nag-shoot lamang ng 28% from the 3-point range with 40% overall. Mas mababa pa sa isang linggo ang nakalipas, muling kinailangan ng Bucks si Lopez na magtala ng 29 na puntos, 8 rebounds, 5 3-pointers, 5 blocks at 3 steals para talunin ang Pistons sa overtime. Habang si Joel Embiid ay halos hindi magpakita sa court, si Oldman Lopez ay naglaro ng 147 minutes. Sa nakaraang 4 na laro, ito ang kinakailangan para manalo ang Milwaukee laban sa Pistons, Raptors at ngayon Rockets sa pamamagitan ng last second shot. Ang totoo, hindi dapat napunta sa Bucks ang bola sa possession kung saan nagawa ni Lillard ang game winner. Matapos magawang talunin si Giannis Antetokounmpo ni Fred VanVleet, nagawa ni Giannis na gumawa ng isang mahusay na block sa mahina na push shot ni Alperen Sengun. Pero nang bumagsak ang bola kay Lopez at i-shovel niya pabalik kay Giannis, malinaw na nasa labas ng bounds si Antetokounmpo. Dapat sana'y bola ng Houston iyon, may 1 punto na lead, fresh shot clock at mas mababa sa 20 segundo na natitira. Mapipilitan ng Milwaukee na mag-foul at malamang ay tapos na ang laro. Habang nakumpleto ng Bucks ang isang nakakapanabik na comeback upang talunin ang Rockets, 101-100. Leading ang Rockets 100-94. May natitirang 1 minuto at 59 na segundo bago gumawa si Lillard ng 2 free throws, nag-set up kay AJ Green para sa isang 3-pointer at gumawa ng driving layup. Natapos si Lillard na may 18 puntos at 10 assists sa Fiserv Forum sa Milwaukee
habang si Brook Lopez ay nagtala ng 27 puntos at si Giannis Antetokounmpo ay may 20 puntos. Karaniwan kapag may mali sa akin, nararamdaman kong kaya kong labanan ito, pero ito siguro ang unang beses sa buhay ko at tiyak na sa NBA career ko na naramdaman kong may mali talaga, sabi ni Lillard na bumalik mula sa 3 laro dahil sa concussion. Medyo nakaka-frustrate, hindi ko gusto na hindi kasama ang team. Natapos ang panalo streak ng Rockets sa 5 laro na dati nang lumamang ng 14 na puntos sa laro. Si Fred VanVleet ay nagtala ng 26 na puntos at si Jalen Green ng 21 para sa Rockets. Pang-apat sa ilalim ng Eastern Conference ang Bucks, habang pang-apat sa West ang Rockets. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa larong ito? Sa sumunod naman, noong kasagsagan ng kanilang kasikatan, hindi kailanman nalalayo ang Golden State Warriors sa anumang laro. Tila sinasadya pa nilang mahulog sa 20 puntos na butas para lang masubukan kung gaano kabilis nilang maibabalik ang laro gamit ang kanilang shooting. Bagamat hindi na sila ang parehong koponan, habang may Stephen Curry, mananatili ang banta ng imposible sa kanilang team. Ganito ang nangyari nitong Martes ng araw laban sa Clippers nang bumalik ang Warriors mula sa 10 puntos na pagkakaiwan sa huling 2.5 minuto ng laro upang magkaroon ng pagkakataon na itabla ang laro sa pamamagitan ng wide open na 3-pointer ni Gary Payton pagkatapos ng napakagulong pagtatapos. Tulad ng nakita, 2 ang magagandang shots ng Warriors para sa tying 3-pointer. Bagamat ang attempt ni Curry ay hindi maituturing na maganda sa normal na pamantayan, anumang shot ni Curry ay laging may magandang tsansa na pumasok. Ang shot niya ay halos kalahating pulgadang kulang lang. Samantala, ang shot ni Payton dahil sa pagtakbo ng depensa ng Clippers kay Curry ay tila isang warm-up 3. Hindi ito pumasok at nakakalungkot para kay Payton na siyang nagbigay sa Warriors ng tsansa sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-agaw sa bola mula kay Norman Powell. Pero hindi naman talaga kilala si Payton bilang isang mahusay na 3-point shooter bagamat kaya niya itong gawin. Ginawa ng Clippers ang tamang desisyon na unahin si Curry kahit nakapalit nito ang pagbibigay ng bukas na tira kay Payton o kahit sino pa. Sa karamihan, hindi deserve ng Warriors na manalo sa larong ito. Mas maganda ang nilaro ng Clippers buong laban, pero hindi laging nananalo ang mas magaling na team sa isang laro. Muli, madalas talunin ng Warriors noon ang mga kalaban sa loob lamang ng ilang 5 minutong run, at iyan ay isang makapangyarihang sandata, ang laging magkaroon ng tsansa sa kahit anong laro. Matapos ang laro ayon kay Kerr, ang 2 pagkatalo ng Warriors sa Clippers ay ang slowest game nila sa season. Ngunit sa nakikita, ang team na ito ng Warriors ay may kakayahan pa ring magawa ang imposible. Si Curry ang nagbibigay sa kanila ng firepower, pero pantay na mahalaga ang depensa. Hindi mo magagawa ang crazy runs kung palitan lang kayo ng puntos ng kalaban. Kailangan mong makapagpigil ng mga shots para makabawi at kaya itong gawin ng Warriors. Hindi ito sapat nitong Martes, pero ito'y isang katangiang magbibigay sa kanila ng malaking tulong sa natitirang bahagi ng season. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa rason ni Kerr? Totoo kayang sa depensa sila nahirapan at sa estilo sa opensa ni Harden? O sadyang malas lang talaga sila? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.